Hello everyone! Welcome and welcome back to my channel. So today po pag-uusapan natin about CFO. Marami kasi nagtatanong sa akin, ano daw ba yung CFO? Para saan ba yun? Paano ba kukunin yun? And marami din nagtatanong, iisa lang ba yung CFO tsaka yung PDOS? Or iisa lang daw ba yung CFO or GCP? So for this video, ika-clarify lang po natin na yung CFO po ay agency, isa sa agency ng Philippine government. CFO, abbreviation po yun ng Commission on Filipinos Overseas. So yung PDOS, tsaka yung GCP, ay isa po yun sa mga services ng CFO. So, sino-sino ba yung dapat kukuha ng GCP or Guidance and Counseling Program? So, sa GCP po, yun po yung mga Filipino na merong foreign national partner or spouse or fiancé. And kapag first time nyo pang mag-register sa CFO, then sa GCP po kayo dapat mag-register first. And yung PDOS naman or Pre-Departure Orientation Seminar, para naman po ito sa mga immigrants. Para sa mga immigrant visa holder, yung mga may mga residency or residence permit. And for example, yung visa nyo ay immigrant visa na siya, and at the same time, meron kayong foreign national partner, pero first time nyo pang mag-register sa CFO, then yung first nyo pong, hindi po kayo directly sa PDOS kahit na meron kayong immigrant visa. Dahil kung first time registrant kayo, doon po tayo sa GCP mag-start. Again, para po ito sa mga may foreign national partner. And kung meron kayong immigrant visa na hawak, like for example, family reunification visa to spouse visa, ganun, or marriage visa, fiancé visa, ganun. And then, kasi ano na yun siya, immigrant visa na yun siya, belong na yun siya sa immigrant visa. So kapag ganun, and then, meron kayong foreign national partner, or fiancé or spouse, and then, hindi pa kayo nakapag-register sa CFO, then doon po tayo directly sa GCP mag-start, mag-register. Kasi nga nakalagay dito, itong PDOS ay for immigrant visa holders except the Filipino spouse, fiancé, partner of foreign national or former Filipino dual citizen who have not undergone telecounseling. So yung telecounseling po ay mangyayari po yun sa Guidance and Counseling Program or GCP. So kapag hindi pa kayo nakapag-telecounseling, meaning hindi kayo pwedeng mag-proceed sa PDOS, doon kayo sa GCP. So again, yung mga in-explain ko po ay para po sa mga Filipino citizen na meron pong spouse or fiancé or partner na foreign national or former Filipino or dual citizen. Kapag belong doon yung mga partner nyo, then belong kayo sa mga in-explain ko. So yun yung para sa GCP and PDOS. So hindi lang yung dalawa ang services ng CFO. Meron din po silang PDOS para sa J1 or EVP, and also yung au pair CFS. And then yung last ay yung reissuance or revalidation and amendment with GCP. So now the question, paano ba kumuha ng CFO certificate? So actually, meron akong mga videos about this, but itong video na to ngayon ay updated as of August 14, 2023. So paano ba kumuha? Very easy lang po. Pupunta lang po tayo or i-visit lang po natin yung website ng CFO. Yun po yung cfo.gov.ph. And then, makikita na po natin dito sa website yung mga services nila. Andito na yung GCP,
PIDOS, yung sa OPER or J1, and then yung reissuance, revalidation. So, nandito na makikita na natin. And then, ayun lang, kailangan natin basahin yung mga information kung saan ba tayo belong dito, kung saan ba tayo kailangan mag-register. Kasi marami ding nagtatanong sa akin, bakit hindi po ako maka-open sa website, hindi po ako makapag-register online. So, ganito po yung update ngayon sa CFO. Kapag kayo po ay kukuha ng Guidance and Counseling Certificate or yung GCP, and then gusto nyo sa online kayo kukuha, then at the moment ay under maintenance po yung website nila for registration online para sa GCP. So, nag-start itong system maintenance nila noong July 17, 2023. And then, hindi po nila nilagay dito kung kailan siya babalik. So, wala pang sure or wala pang exact date kung kailan magiging okay yung online registration para sa GCP. But, ngayon, ang ino-offer ng CFO para makakuha tayo ng Guidance and Counseling Certificate ay through on-site. Dapat doon tayo talaga sa office nila kukuha, face-to-face. But then, kailangan po natin kumuha ng appointment. Kailangan natin mag-book ng appointment online. So, maraming, hindi naman marami. May nag-comment bago lang na hindi siya tinanggap or hindi siya in-entertain na walk-in. So, sinabi sa kanya kahit na may visa na siya, may ticket na siya, malapit na yung flight niya, pero hindi siya in-entertain kasi kailangan daw talaga ng appointment online. So, guys, bago po kayo, for example, meron na kayong visa, make sure na mag-book po kayo ng appointment online para hindi po kayo, alam niyo yun, hassle or inconvenient na pupunta na kayo sa office para mag-walk-in and then ang mangyayari pala, hindi kayo i-entertain. So, masasayang lang yung effort nyo at the same time, sobrang hassle. Mai-stress kayo, di ba? So, again, mag-book po kayo ng appointment online. So, ayun nga, paano ba mag-book ng appointment online, yung mga question. So, dito lang din sa website nila, makikita po natin. And, alam nyo ba na nag-o-offer na po ako ngayon ng CFO assistance. Kung nahihirapan po kayong mag-book ng appointment online, pwede nyo po akong i-message and i-assist ko po kayo. And again, yung under maintenance ay para lang po yun sa online registration ng GCP. Yung online registration para naman po sa PIDOS ay okay. Wala sila sa maintenance. Wala silang maintenance. Still operating pa rin yung site ng, of course, para sa PIDOS. So, yung online registration lang talaga ng GCP ang under maintenance. Pero yung the rest na mga services ay okay naman. Wala namang problema. So, may mga nagtatanong din, paano naman po kung nasa province, wala sa Manila? Saan yung mga office ng CFO? So, yung CFO po ay meron po silang Manila office, meron din silang Cebu office, and meron din silang Davao office. So, makikita nyo dito sa website talaga na, for example, mag-book kayo ng appointment sa Manila, then i-click nyo lang itong Manila office. For example, sa Cebu naman kayo malapit, so i-click nyo lang itong Cebu office para mag-book ng appointment. And for example naman sa Davao kayo malapit, then dito kayo then i-click nyo itong Davao office para makapag-book ng appointment. And for example naman po, yung process nyo lahat ay online. For example, nag-register kayo sa PIDOS via online lahat ng transaction nyo or ng process nyo. So, ang marireceive nyo po niyan ay temporary certificate, digital temporary certificate. So, yung temporary certificate ay pwede na po yun yung ipapakita natin sa Philippine Immigration.
Kasi yung original certificate po ay ipapadala pa po sa inyo. Kaya kapag online po yung registration natin, ay posible na meron tayong babayaran na delivery fee. Sa experience ko, ganun kasi nung nag-online ako. But medyo matagal na din kasi yon. And now, I am not sure kung ganun pa rin yung delivery fee nila. So, kung meron mang delivery fee, hindi naman ganun ka-mahal. Siguro mga 200 pesos, ganun, or 300 pesos. And then, wala po talagang payment para sa registration ng CFO. For free po ang registration ng CFO. Pero kapag, for example, sa personal po kayong kukuha, face-to-face kayong kukuha ng CFO certificate, sabi nila meron daw babayaran na 33 pesos ba yun? Basta something nasa 30 pesos yon na babayaran sa CFO office kapag personal yung kukunin or kapag personal kayong kukuha ng CFO certificate sa office. So, yun lang. Wala na kayong ibang babayaran. So, ganun lang po yung pag-book ng appointment online. And then, ayun nga, dahil maintenance pa yung GCP online registration, kapag okay na po, magpo-post ulit ako ng video and for your guide kung paano ba mag-register online. And again, kung kailangan nyo po ng assistance para makakuha ng appointment online para sa CFO, i-message nyo lang po ako dahil nag-a-assist na rin po ako ngayon for CFO certificate or CFO appointment. Ilalagay ko po sa description yung mga social media accounts ko kung saan nyo ako pwedeng i-message. And pwede rin po kayong mag-comment sa video. So, kung meron po kayong clarifications, questions, or suggestions, i-comment niyo lang po. Thank you po for watching. Bye-bye!